The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus left Samaria for Galilee, for Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast, for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will not believe." The royal official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "You may go, your son will live." The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, "The fever left him yesterday about 1 in the afternoon." The father realized that just at the time Jesus had said to him, "Your son will live," and he and his whole household came to believe. Now, this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Napakinggan natin sa ipinahayag na ebanghelyo kung paano ang isang royal official ay naglakbay ng malayo mula sa bayan ng Capernaum patungo sa Cana. Siya ay nagmula sa Capernaum kung saan iniwan niya sandali ang kanyang anak na may sakit. Malubha ang kalagayan na malapit ng mamatay. Patungo siya sa Cana kung saan nababalita na naroon si Jesus. Sa bayan kung saan una siyang gumawa ng himala. Napabalita na rin sa mga araw na yon na si Jesus ay marami ng ginawang himala, na marami na siyang napagaling na may sakit. Pupunta siya sa Cana upang hilingin sa ating Panginoon na pumunta sila pabalik sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Nung makausap na nga sila ng ating Panginoon, nagkaroon ng kunting pangaral ang ating Panginoon, nagmamadali siya. Sabi niya, "Sir, bumaba na tayo bago pa man mamatay ang kanyang anak." At dito sinabi ng ating Panginoon, "Umuwi ka na, mabubuhay ang iyong anak." Nabigo ang royal official sa kanyang plano na dalhin si Jesus mula sa Cana papunta sa Capernaum. Nabigo man siya, pero hindi nangangahulugan na nasawi ang kanyang palad na dalhin ang ating Panginoon. Hindi natin siya masasabing sawing palad, sapagkat ang sinabi ng ating Panginoon, ang siyang pinanghahawakan niya. Pinanghahawakan niya ang salita ng ating Panginoon na nagsasabing, mabubuhay siya. Ang royal official na to ay hindi lamang naniniwala na isang magaling na tagapagpagaling ng may sakit ang ating Panginoon. Hindi lamang siya naniniwala, kundi nagtiwala siya sa salita, sa makapangyarihang salita ng ating Panginoong Jesus. At hindi lamang siya naniwala, nagtiwala, kundi kanyang sinunod
na walang pag-alinlangan, na walang reklamo, ang pagsabi ng ating Panginoon na umuwi ka na, no? Mabubuhay ang iyong anak. At ito yung mga bagay-bagay na bumubuo ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nananampalataya, hindi lamang basta ikaw ay naniniwala, kundi nagtitiwala ka sa mga salita ng iyong pinapaniwalaan. At kung ikaw ay nagtitiwala, isinasagawa mo ang sinasabi sa iyo. At kadalasan, ang kagalingan ng isang tao na may pananampalataya, no, na lumalapit sa ating Panginoon ay dahilan sa kanyang pananampalataya. At maging ang kagalingan ng itinataas ng mga tao na may sakit, no, sa ating Panginoon, pinapagaling dahil sa pananampalataya ng mga taong itinataas ang kanilang petisyon, ang kanilang intensyon, ang mga may sakit sa Panginoon. Muli, ang bumubuo ng pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na mapagpagaling ang ating Panginoon. Hindi lamang naniniwala o nagtitiwala sa kanyang salita, no, kundi kadalasan merong sinusunod, merong sinasabi ang ating Panginoon na dapat sundin. Humayo ka, sin no more, huwag ka nang magkasala. Mga kapatid, alam kong marami sa inyo ang galing sa malayong bayan, malayong lugar, naglakbay ng malayo. Narito kayo sapagkat may mga kahilingan sa ating ina. Sapagkat alam ninyo, nabalitaan ninyo, na ang ina ng Manawag ay nagpapagaling, gumagawa ng himala. Kung kaya dala-dala natin dito, no, yung ating kahilingan, ang mga pag-asa, itinataas natin sa Kanya. Pero gaya ng royal official na gusto man nating dalhin ang imahe ng ating mahal na ina upang sa ating bahay ay naroon ang kanyang presensya, no? Hindi naman natin magawang bitbitin sa ating mga palad dalhin. Kung kaya minsan mula sa Manawag, no, bumibili tayo ng mabibitbit ng ating palad, mga munting imahen na nagpapaalala sa atin ng ating karanasan dito. Mga rosaryo, mga panyo, mga langis na maaari nating dalhin, panghahawakan. Pero kadalasan nakakalimutan natin na kapag tingnan natin ang ating mahal na ina, hindi lamang ang kanyang larawan, ang kanyang wangis, no, ang kanyang mukha ang andoon. Bitbit niya ang kanyang anak na si Jesus. At bitbit ng kanyang anak na si Jesus at bitbit rin ni Maria ang rosaryo. Na kapag tingnan natin, siguro sinasabi ng ating mahal na ina, meron kayong gustong panghawakan upang, no, ang pag-asa ninyo ay maging malalim pa, lumalalim. Panghawakan nyo ang aking anak. Panghawakan nyo ang rosaryo. Kadalasan sinasabi ng ating mahal na ina, do whatever He tells you. Hindi ako ang gumagawa ng himala, kundi ang aking anak. Kung kaya, pakinggan nyo ang aking anak. At kaya nga hindi kompleto ang ating pagbisita, panalangin sa ating mahal na ina kung hindi tayo nagsisimba. Inaanyayahan tayo sa pagsisimba sapagkat sa banal na misa, mapapakinggan natin ang salita ng Diyos. The Word of God, ang kanyang salita na makapangyarihan na maari nating panghawakan. Na sa gitna ng ating kalungkutan, na sa gitna ng ating mga sakit, sa ating mga dinaranas, no? Ang kanyang salita, ang hihilom sa atin, magbibigay pag-asa, magbibigay konsolasyon, sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. At yun kadalasan ang namimiss natin, na kapag kinausap natin ang ating mahal na ina, na pakinggan ang kanyang sinasabi niya na do whatever He tells you, at sa banal na misa, kadalasan napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kadalasan, salita ng pagmamahal, pagpapatawad, pagpapakumbaba, upang sa pagtitiwala natin, hindi lamang paniniwala, no, sa kapangyarihan ng Diyos, nagtitiwala sa sinasabi ni Kristo,
Sinusunod natin ang mga aral na ibinibigay sa atin. Kapag hindi natin pinaghahawakan, kapag hindi natin binitbit ang aral na to, at pagdating natin sa tahanan na saan ang bitbit na awa ng pagmamahal, ng pagpapatawad, hindi kumpleto, hindi nakakaroon ng himala kapag hindi kumpleto ang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, hindi lamang paniniwala na merong Diyos, kundi pagtitiwala sa Kanyang sinasabi, I will be with you. Do not be afraid. Forgive. Love one another. At kapag yun ang ating naririnig, mga salita ng Diyos, sinusunod natin. Sapagkat sa pagsuway, sa kagustuhan ng Diyos, walang himalang mangyayari. Walang milagrong mangyayari. Patuloy na magkakasakit, yung taong pinapanalangin natin, sapagkat walang pagsunod. Marahil sinasabi ng ating Panginoon sa iyong pakikipagtalastasan, sa iyong conversation, dialogue, sapagkat ang prayer ay hindi lamang tayo yung nagsasalita, kundi ang pakikinig din sa Diyos. At marahil sinasabi ng Diyos, gusto mong gumaling ang iyong pinagdarasal, mag-leave ka muna ng 2 days, ibuhos mo ang iyong alaga at pagmamahal. At kapag nararamdaman niya ang iyong yakap, ang iyong presensya, gagaan ang kanyang pakiramdam at malay mo. Ang presensya mo na may pagmamahal na galing sa pagmamahal ng Diyos, ang siyang gagawa ng himala. Yun sapagkat ay pinakinggan natin ang salita ng Diyos sa ating conversation with Him, with our Lord Jesus Christ, with the sacred, with the divine Spirit of God, telling us to forgive, to care, to love, to be humble, to lessen our pride. Huwag nating kalimutan, iniabot din sa atin ang rosaryo. At kapag sa buhay natin nagdarasal tayo ng rosaryo, may mga pangako ang rosaryo ng ating mahal na ina. At yun ang pinanghahawakan natin. Na sa ating panalangin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mangyayari ang himala kapag kung ano ang inuutos sa atin ay ginagawa din natin. Sa inyong pagbalik, sa inyong paglalakbay galing dito, naway merong malaking himalang mangyayari. Magkaroon ng isang malaking kagalingan. Sapagkat hindi lamang kayo naniniwala, hindi lamang kayo nagtitiwala, kundi sinusunod ninyo ang kalooban ng Diyos.